Good morning guys. So ayun nga guys, dahil may plano na akong mag for good, ayan. I think naman lahat ng OFW ginagawa ito. Hindi ko lang din alam kung kayo din. Dahil ako simula nag-abroad ako ganyan na. Monthly nagko-compute ako ng expenses ko. Hindi ko alam kasi kung yung maliit na sweldo ko kung sumasakto ba o kumukulang pa. So yun guys, ito nga ang aking tamang pamamaraan guys. Dahil ngayon, sa sobrang mahal ng bilihin sa Pilipinas, halos lahat. Dahil na medyo nagkakaroon kami ng konting ng mister ko pagdating sa pagbabudget dahil iba ako mag-budget kaysa sa kanya. So ayun guys, eto nga, andito na ako sa point na ah, in God's will na itong kontrata na lang na 'to guys ang aking pag-a-abroad. Dahil gusto ko na ring ma-enjoy naman na kasama ko yung mga anak ko dahil siguro 14, 15 years bilang isang OFW is enough na at napag-graduate ko na rin lang yung anak kong dalaga. So ayun guys, isa na lang ang aking nag-aaral. Nagpaplano na rin kami na ayun nga, na mag-isip kung anong puwedeng pagkakitaan ko sa Pilipinas. Kaya ito guys, ito ang aking vlog for today. Ah, Dahil may kami ng mister ko na ako ang nagbabayad ng monthly bill namin. Siya sa pang-araw-araw na gastos, yung sa pagkain nila gano'n. So ayun guys, nagkukuwenta na ako para alam ko kung magkano ipapadala ko buwan-buwan, para alam ko kung magkano ang ah, maitatabi ko sa akin. So ayun nga guys, ah, lahat nagtaas kaya ganyan na kung compute ng compute kung magkano bang matitira sa akin sa isang buwan, ayan. Tapos pati yung mga gastos ko dito sa Saudi, nakalista din niya kung magkano nagastos ko ng isang buwan para sa sarili ko. Kaya yun guys, para klaro, pati sa mister ko ko kung ang kung saan napupunta yung sinusweldo ko buwan-buwan para walang maging problema pagdating ng na magtuusan kami dahil siya sumusweldo rin, may trabaho din naman siya. So ayun guys, kaya yan yung ako nagbabayad ng electric bill, internet, tawag dun, ano pa ba yung isa kong binabayaran? Yung palang sa tubig. So ayun guys, yan ang aking Tapos yung siyempre yung mga pangangailangan din ng mga anak ko minsan na nag-o-order sila sa mga online, siyempre ako nang nagpo-provide nun. Ganyan ako, eh. Basta kaya ko rin lang kung anong gusto ng mga anak ko. So yun nga guys, pati pala ang gasol ako din. Yung dating 900 na gasol ang pinakarga ko ngayong month na 'to, month of April, naging 1,650 na yung dating 900. Tapos ang kuryente namin ngayong April, yung last month binayaran ko 2,200, ngayon 3,400 siya guys. Kaya ganyan, kuwenta ako ng kuwenta. Sana next month hindi na gano'n kalaki ang mga bayarin ko dahil ako nagso-shoulder niyan. Tumaas lumiit yan, talagang ako magbabayad niyan dahil yun ang naging setup namin ng mister ko. Siya sa pang-araw-araw na pati baon nung bunso ko siya ang nagpo-provide niyan. So ayun guys, yan ang mai-she-share ko lang bilang isang OFW na alam ko naman din na maraming gumagawa ng ganyang dahil kailangan 'wag nating hayaan na mas lumaki ang expenses kaysa sa income natin guys. Yan ang inaral ko. Dahil sa tagal ko na dito sa amo ko dahil wala naman akong increase. So yun guys, talagang kuwentado ko lahat yan kung magkano pa ba matitira ko sa isang buwan. At least ngayon guys, kahit papaano medyo gumaan-gaan na, dahil nabawasan na yung gastos ko, hindi kagaya nung college pa yung anak ko.
Talagang halos walang natitira sa'kin, ano lang, tamang nakakaraos lang. Kaya sa mga nangungumusta at ano, na hindi napagbibigyan, sana lang, maunawaan nila bilang isang OFW, hindi naman gano'n kalaki ang suweldo ko dito para ano, yung mga nagtatampo na hindi napahiram, dahil wala naman talaga akong ipapahiram. So ayun guys, yun lang ang aking mai-she-share bilang isang OFW. So ayun guys, 'yan magkukuwento muna tayo.